911, sabihin mo sa akin na eksakto kung anong nangyari. Nasa tabi mo ba siya ngayon? Paparating na siya, paakyat na sila, ako nang bahala. Ang daming dugo na kapag tiningnan mo siya, iisipin mong wala siyang suot na damit. Makinig ka, ayaw mong yan ang huling alaala mo. Isang babae ang walang awang pinatay at sinikap ng mga investigador tukuyin ang salarin. Sa mga tawag niya, nagbabanta ba siya or parang... O parang sinasabi niya, layuan niyo ang lalaki ko. Ano pang mas nakakatakot kaysa sa mag-isa kang babae sa bahay tapos biglang may pumasok at nilalabanan mo para mabuhay? Ito ang Tamarack, Florida, isang tahimik na suburb ng Fort Lauderdale, kung saan dati nakatira ang lola ko. Ang Tamarack, Florida sa Broward County ay talagang pampamilya. Tahimik ang Broward. Karamihan ng tao ay may edad at dati yung maraming retirado roon. Hindi ko masasabi na mataas ang krimen doon. Pero noong Hulyo, 13, 2022, bandang alas 3 ng hapon, may emergency call na itinawag sa 911. Pagdating ng mga first responders, sinalubong sila ng tumawag sa bakuran sa harap ng apartment complex. Hindi. Diyos ko. Nakikita mo ba ang mga pulis? Kasama ng mga pulis, ang mga paramedic. Sisi police? Nakatanggap ng siyamisang-isang na tawag ang tanggapan ng sheriff ng Broward mula sa lalaking dumaan para bisitay ng kaibigan niya. Wala raw sumagot, kaya binuksan niya ang pinto at napansing hindi ito nakalock. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita si babae mga 10 talampakan mula rito. Napapalibutan ng lawa ng dugo. Itong gusali. Ito mismo dito. Kasama mo ba sila ngayon? Kasama ko sila. Nandito ka na. Sige, pumunta ka na at maghintay. Pwede kang makipag-usap sa kanila. Sumama ba siya? Hindi, kasama niya ang nanay niya. Pero ang nanay niya ay isang flight attendant. Wala ibang tao doon. Paano ka nakapapasok sa bahay? Paborito ko to. Huwag mong galawin kahit ano. Susundin ko siya sa likod sandali. Si Rovelto Robinson ang tumawag sa Siyam Isang-Isang at nagdala sa mga unang rumespond sa apartment ng nobya niyang si Kayla Hodgson, 23. Anong numero? Paano ka nakapasok? Wala akong paraan para makapasok. Tumawag ako sa kanya buong umaga, pero hindi siya sumagot. Pumunta ako dito at kumatok. Pagbalik ko, nakita ko kotse niya sa labas, kaya alam kong nandito siya. Kaya nung dumating ako, kumatok talaga ako ng malakas at kasama niya yung maliit na aso pero hindi siya sumagot. Sinubukan ko lang buksan yung pinto at nabuksan ko ito. Nakahiga siya sa sahig. Hindi nakalang ang pinto. Nakapunta ka na ba sa loob ng bahay? Kakapasok ko lang at naparito lang ako para sabihin. Wala kang nakitang tao sa loob? Ang apartment ay isang 4 na palapag na gusali. Isa itong bagong complex. Ang apartment ay nasa 2 palapag at medyo bukas ang magkabilang dulo ng mga pasilyo. Ang kanyang telepono ay literal na. Parang ang girlfriend ko. Nabitomin mo. Walang mga bata. Medyo lukas ng... Sa kaliwa. Kailangan ba isa papasok? Ayan, tama na. Pagpasok mo sa apartment, ang biktima, si Kayla Hodgson, ay nakahiga mga 10 talampakan mula sa pintuan. Oo, Nandito ka! Maririnig mo, Aden, pagpasok! Oo, Aden lang siya. Ayaw po maging ganyan ka. May dugo sa paligid niya. May mga bakas ng dugo sa sahig. Tiningnan at sinuri nila ang mga kwarto at mga banyo. Natagpuan nila ang aso ni Kayla sa isa sa mga kwarto at lumabas sila ng apartment at agad na inalerto ang mga investigador ng homicide. sa huli, kami ang tinawagan para rumesponde at kami ang humawak sa investigasyon. Pagkatapos, ang girlfriend ay may dilaw. At hindi ko alam, parang, naglolokohan na kami. Hindi. Nanay ni Kayla, pasensya na po sa pinagdadaanan ninyo. Gagawin namin ang lahat para matulungan kayo. Marami kami itatanong. Sana po pagpasensyahan ninyo kami. Mukhang may mga bakas ng pagkakahila sa dugo. At kung saan nagtapos ang mga bakas na hila, doon nakita ang tuktok ng ulo ni Kayla.
At si Kayla ay nasa sahig, sobrang dami ng dugo niya. Sobrang dami ng dugo na kapag kininan mo siya, parang wala siyang suot na damit, pero may suot pala siyang robe. Pero basang-basa ito ng dugo, kaya mukha lang itong dagdag na dugo. Oo, yun na yun. Ito naman ay magiging... Tungkol sa machete, kinuha ng mga paramedic at itinapon ako sa lupa. Binanggit ko ang dibdib. Si Kayla ay nagtamo ng humigit kumulang 36 na iba't ibang saksa o hiwa. Karamihan dito ay nakapokus sa kaliwang bahagi ng kanyang muka at leeg. Nagtamo siya ng isang napakahabang hiwang sugat, dulot ng matalim na bagay na bumaba sa gilid ng kanyang muka. Nagtamo rin siya ng saksak sa kanyang leeg na tumusok sa kanyang jugular vein. Malinaw mula sa mga sugat na gusto talagang patayin ng taong ito, si Kayla. Tinukoy ng medical examiner na ang paraan ng pagkamatay ay homicide at ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa maraming sugat mula sa matalim na bagay. Pero sino gustong pumatay kay Kayla Hodgson? Si Kayla ay isang matalino at masayahing babae sa kanyang 20-set na tila namumuhay ng masaya at maayos. Mahal na mahal siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Kayla ay nagtatrabaho bilang bottle service girl. Nagtatrabaho siya para sa kumpanyang tinatawag na Bar Dolls. May mga pribado rin siyang trabaho para sa sarili niya. Nagkaroon siya ng ilang iba't ibang trabaho, pero nagtatrabaho siya sa service industry bilang bottle service, waitress, server, bartender, at madalas siya magbiyahe sa pagitan ng New York at Tamarack. Nakatira siya sa Tamarack kasama ang ina at napakalapit ng relasyon nila ng ina niya. Si Kayla, sa masasabi ko, ay nagmula sa isang mapagmahal na pamilya. Ang kanyang ina, si Diane, ay inilarawan siya bilang isang magandang tao na talagang mapagmahal sa buhay at talagang tinatamasa ang pagiging isang dalagang. Nasa edad 20, nilalasap ang bawat sandali nito, maglalakbay kasama ang mga kaibigan at ini-enjoy lang ang buhay. Habang sinisiguro ng pulis ang crime scene, nagsisidatingan na ang pamilya ni Kayla sa apartment. Kailangan ko sabihin, masakit ito para sa lahat. Uy, kailan mo siya huling nakausap? Kailan mo huling nakausap ang pinsan mo? Nag-usap kami sa Instagram kahapon. Sa tingin ko, nakita ko ang pinsan ko. Ay, itong mga taon to. Pakinggan mo, Nasaan ang nanay niya? ang nanay niya ay flight attendant at nagtatrabaho sa flight. Ngayon ko lang siya nakausap at pauwi na siya. Nalaman ng pinsan ni Kayla na pumanaw na siya at labis siyang nagdalamhati na maiintindihan naman. Maisip mo ba ang pakiramdam kapag nalaman mong namatay ang kamag-anak mo sa apartment nila sa murang edad? Diyos ko, si Ethan yon. Naisang. Diyos ko. Anong pangalan mo, Emily? Melanie! Melanie! May kasama ka ba dito, Melanie? Sige, samahan ka namin bumalik doon. Tara, lakad tayo doon. Kailangan ko pa ng tulong tumayo. Tara na. Tara na. Tara na, tutulungan ka namin. Dumating si Diane, ina ni Kayla, sa bahay 5 oras matapos matagpuan ang katawan ng anak niya. Si Kayla ay nakatira sa apartment kasama ang ina. Isa siyang flight attendant at nagtatrabaho nang mangyari ito, kaya kinailangan pa siyang abisuhan. Kinailangan niyang makatanggap ng tawag sa telepono na nagsasabing patay na ang kanyang anak na babae. Ma, gusto mo bang umupo? Pwede di kayo magstay dito kung gusto niyo. Pwede ba kami pumunta doon? Mas pribado lang kasi doon. Naintindihan ko po, ma'am. Ibababa na po namin ang katawan mamaya. Dumating na rin ang kapatid ni Kayla sa apartment ni Kayla at ng nanay niya. Alam ko. Pasensya na. Ayoko makita. Gusto ko lang makita yon. Sir, wala na siya dito. Nandito ba siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Iwan na ganyan, sir. Pwede ba kita tulungan tumayo? Kapag nagsisiyasat at nagpe-preserba ng crime scene ng mga pulis, kailangan nilang magtrabaho at minsan tulungan ang pamilya na tumayo at ilayo para maipagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Kayla. Diyos ko!
Sa isang talagang napakasakit na eksena na nakunan sa bodycam ng pulis, hiniling ng pamilya ni Kayla na magdasal sa tabi ng katawan ni Kayla bago siya dalhin sa morgue. Alam namin. Amang makapangyarihan sa lahat, natutunan lang namin panatilihing buhay ang aming kaluluwa. Hawakan mo ang iyong mga braso. Mga braso! Makining! Ayaw mong yan ang huling alaala mo. Pangako. Ayaw mong yan ang huling alaala mo. Salamat. Sige. Pasensya ka na talaga. Ba, nasaan yung lalaking kanina sa bahay? Na-distract yung lalaki. Nakadetin ba siya o iniimbestigahan? Siyempre, kailangan ng mga investigador na kapanayamin ang taong nakakita sa katawan ni Kayla, si Rovelto Robinson na 31 taong gulang noon. Sir, lubos po akong nakikiramay sa inyong pagkawala. Ang tawag dito ay boyfriend o parang ganon. Sige, bakit hindi pa dumaan sa cash car at kumuha ng pahayag mula sa'yo tungkol sa nangyari? Una naming ginagawa sa eksena ay kausapin ang saksi. Nauna roon ang partner ko at nagsimula na siya. Tapos binigyan niya ako ng maikling ulat sa sinabi ng tumawag sa 911. Nagkita rin kami pagkatapos. Naalala mo ba ang unang beses na sinubukan mong makipag-ugnayan kay Kayla? Maaga pa noon, siguro mga alas 10 o alas 11 yun. 10-11, paano mo siya kinontak? Tinawagan ko siya. Maraming beses ko siyang tinawagan. Sinukoy niya. Kay Kayla bilang parang nobya niya. At muli, binanggit niya na kahit magkaibigan sila, higit pa sila sa magkaibigan. Hindi man sila eksklusibo, pero parang siya ang nobya niya. Sa tingin mo ba 10 o 11 yun? Akala ko titingnan mo, pero sabi mong binura mo na ang text. Binura ko yun kasi akala ko ini-ignore niya ako matapos ko makipagkita sa nobya ko. Madalas kaming dumadaan sa pader ng Chicago para bisitahin ang nobya ko. May nararamdaman siya. Alam niya na pinuntahan mo ang tago mong babae. Oo. Ako at siya ay very open sa sitwasyon namin. Sige, gaano kabilis mong dinedelete ang mga mensahe at tawag sa telepono? Pagkatapos kong pumunta dito, hindi ko nakita ang kotse niya. Kumatok ako sa pinto pero di siya sumagot, kaya naiinis na ako. Nasabi rin niya sa kanila na nagalit siya kay Kayla at binura lahat ng mga contact niya. Tinutukoy nila ngayon ang motibo at kung sino ang kumatay kay Kayla. Dahil galit siya at binura lahat ng contact, kailangan pa nilang imbestigahan ito. Ibig bang sabihin ito, galit siya ng husto para may iba pa siyang gawin kay Kayla? Kanina ba, diretsong voicemail o walang sumagot nung tinawagan mo siya? Kaya nainis ako at dinilet ko ang number niya. Nung una, tumutunog pa, tapos biglang wala na, ni walang answering machine. Tawag ako ng tawag, palpak lang lagi. Pero nung tumawag ako, gamit yung isa ko pang telepono, nag-ring naman. Kaya lalo akong nainis. Mas detalyado pang ikinuwento ni Rovelto Robinson kung paano niya natagpuan si Kayla. Hindi ko naman binayo ang pinto. Papalapit sana akong kumatok. Pero sinubukan ko munang buksan ang pinto at pagbukas ko, nandoon na siya. Siya ang huling tao na nakakita kay Kayla ng personal bago siya umalis ng apartment. Kaya naibigay ni Rovelto ang timeline kung kailan siya bumisita kay Kayla noong nakaraang gabi sa kanyang apartment. Ginamit din nila ang timeline ng pagtawag niya kay Kayla para ipakita na ito ay tiyak na panahon na siya ay patay na. Kahit may dugo sa kamay ni Rovelto, nalaman ng investigador na nakuha niya ito habang binibigyan ng CPR si Kayla. Nang kausapin ng mga detective si Rovelto, wala siyang maisip na kahit sino na gustong gumawa nito kay Kayla na alam niya. At kahit na may nobya rin siya sa New York, kinumpirma niya sa mga autoridad na nasa New York ang kanyang nobya noong araw na yon. Hindi nagkaroon ng problema ang nobya niya kay Kayla at hindi rin niya alam na may taong nagngangalang Kayla. Sa morgue, nagbigay ng clue ang katawan ni Kayla sa mga investigador kung sino ang posibleng gumawa nito. Ang maraming sugat sa pagtatanggol na natamo ni Kayla ay nagpakita sa amin na ipinaglaban ni Kayla ang kanyang buhay hanggang sa huli. May mga pekeng kuko si Kayla at kaya may ilan sa kanyang mga kuko ang napilas habang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Natagpuan din ang mga kukong yon sa loob ng apartment. Ang dami ng saksak, ang lokasyon ng mga saksak, at ang katotohanang may mga sugat siya sa pagtatanggol ay nagpapakitang lumalaban siya.
Ibig sabihin, ang umatake at pumatay ay taong may matinding galit o paghihigante. Ang ganitong krimen ay nagpapakitang gawa dahil sa galit, bugso ng damdamin o biglaang udyok. Sobrang madugo ang pinangyarihan ng krimen. Malinaw na may naganap na pakikipagbuno sa apartment ni Kayla. May dugo na tumalsik sa mga pader sa pasilyo. Siya ay napapaligiran ng isang lawa ng dugo. Walang anumang kapansin-pansing sandata na naiwan sa lugar. Wala kaming nakita ng mga kutsilyo. Pero isang bagay na napansin namin noon ay may malaking huka na gawa sa salamin na basag at nakahiga sa ilalim at paligid ni Kayla. Malaking tipak ito ng salamin. Kalauna, nakuha namin yon at napansin naming malaking parte ng salamin ng hookah bottle, lalo na sa tangkay, ay nawawala sa lugar ng insidente. Nagbigay pa ng lead sa investigador, ang aso ni Kayla. May maliit na aso si Kayla. Ang pangalan niya ay Dior. Sinabi ng tumawag sa 911 na isa sa mga unang napansin niyang kakaiba ay nang kumatok siya sa pinto para nakakulo ang aso sa ekstrang kwarto ng apartment. Natagpuan sa ekstrang kwarto ang aso na nakakandado ang pinto. Napansin nung may dugo sa paa ng aso, kaya inisip naming nasa labas siya nang mangyaring pag-atake at may nagpasok sa kanya sa kwarto sa likod ng pintong yon at isinara yon. Sa unang tingin, walang kapansin-pansin sa apartment ni Kayla na magtuturo sa sinumang suspect. Dahil dito, kailangang suriin ng mga investigador ang anumang surveillance footage sa labas ng apartment ni Kayla. Ito, may ring camera ito. Ito rin, may camera din. Habang iniimbestigahan ang crime scene, pumunta ang mga detective sa apartment complex at kinuha ang surveillance footage. Para sa gusali na tinitirhan ni Kayla at pati na rin sa gusali na katabi ng gusali ni Kayla. Nasa ikalawang palapag ang apartment ni Kayla. Sa magkabilang gilid ng apartment niya, may dalawang magkatapat na apartment sa hallway na pareho may doorbell camera. Sa kasamaang palad, hindi maayos gumana ang camera sa kanluran. Yun sana ang pinakamaganda dahil makikita ang bahagi ng pinto ni Kayla at posibleng na-record ang nangyaring palitan doon. Pero may surveillance doorbell camera sa silangang bahagi ng apartment ni Kayla at nakuha namin yon. Kasama ang apartment. Nakuha na ng investigador ang surveillance at ring doorbell footage kaya ginagawa na nila ang timeline. Tumugma ang footage mula sa apartment complex at ring doorbell cameras sa timeline ng mga galaw ni Rovelto, ang pagpunta niya sa apartment ni Kayla at pag-alis ni Kayla papuntang trabaho. Si Rovelto Robinson ay opisyal man inalis bilang person of interest dito. Alam namin kung kailan umalis at bumalik si Kayla nung gabing iyon. Mahalaga ang timeline na yon. Doon kami nagsimula magpalawak ng investigasyon. Tinitingnan kung sino ang gumagalaw sa paligid ng complex noong oras na yon. May nakita ang mga pulis na isang taong pinaghihinalaan na dumating sa apartment building bandang 2:00 ng madaling araw. At ang babaeng ito ay nakasuot ng madidilim na damit, may suot na baseball cap, COVID mask, at may dala ring bag ng pagkain mula sa Shake Shack. Isang babaeng itim na nakaitim lahat, may suot na New York Yankees na sombrero, itim na pantalon, at itim na jacket. At parang paikot-ikot lang siya sa lugar. Pataas-baba siya sa mga hagdanan, pabalik-balik sa mga pasilyo. Mula 2:00 hanggang 4:45 ng umaga. Ang parehong tao na ito ay lilipat mula sa gusali ni Kayla papunta sa katabing gusali. Napansin nila na tinitingnan ng taong ito ang mga mailbox at gumagalaw sa kahina-hinalang paraan. May gising na ng 4:00 na madaling araw. Kahina-hinala ang pagmamanman sa apartment, lalo na tila nagbalat kayo ang tao para hindi siya makilala. Sa huli, nasundan namin siya sa iba't ibang lugar. Ang kilos at ugali niya ay nagdulot ng hinala sa kanya. Pag-uwi ni Kayla, nakita namin muli ang suspect na nagmamadaling papunta sa apartment niya mula sa ibang gusali. Bigla siya nagmadali sa paglalakad, mga 1 o 2 minuto lang matapos makauwi si Kayla. Nakita ng mga investigador ang suspect na dumaan sa mga pintuang papunta sa apartment ni Kayla. Halos 1 oras naming hindi nakita ang suspect sa video. Makikikita mo agad na siya pa rin ang parehong suspect based sa kanyang pangangatawan.
May kakaibang pangangatawan siya at ngayon ay iba na ang kanyang suot. Kita sa kamera na malinaw ang suspect na umaalis mula sa apartment building ni Kayla na nakasuot ng hoodie na kinilala ng nanay ni Kayla na galing sa kanilang bahay. Meron ding parestang tsinelas na pinagsasaluhan ni Kayla at ng kanyang nanay at nakita ang suspect na umaalis na suot ang mga tsinelas na yon. May dala ring shopping bag ang suspect na kinilalang kinuha rin mula sa apartment na iyon. Maraming dahilan kung bakit kahina-hinala yon para sa akin. Una, bakit niya suot ang mga damit ni Kayla? Pangalawa, bakit siya nagpalit ng damit? Pangatlo, tinatago ba niya ang itsura niya at gusto niyang isipin ng iba na si Kayla ang umalis sa apartment? Na makita ng mga investigador na umalis ang mga suspect na magkaiba na ang suot, talagang kahina-hinala yon. Pero kapag ang damit na suot niya sa pag-alis ay damit ng biktima, ibig sabihin nito na siguradong nasa loob siya ng apartment ni Kayla dahil iyon lang ang paraan para makuha niya ang mga gamit na yon. Ang kuko ni Kayla Hodgson ay nagbibigay ng isa pang pahiwatig sa mga investigador. Ang DNA na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Kayla ay sinuri at ang DNA na yon ay nagmula sa isang babaeng individual lamang. Sino ba talaga ang misteryosang babaeng nakita sa surveillance footage? Kaya kinausap ng mga investigador ang pinakamalalapit kay Kayla. Sinubukan ng mga detektive na alamin kung sino ang may alitan kay Kayla. Mayroong bang sinuman sa buhay ni Kayla na gustong patayin si Kayla? Nang makausap nila ang may-ari ng Bardolls, ang amo ni Kayla, sinabi niyang wala siyang maisip na may alitan kay Kayla. Nang makausap nila ang nanay ni Kayla, ang tanging alam lang ng nanay ni Kayla ay may isang babae na tumatawag at nagbibirong tawag sa kanyang telepono, pero wala na siyang ibang detalye tungkol doon. Nakipag-ugnayan ako sa ilang kaibigan ni Kayla at hiniling ko makipagkita sila sa akin para malaman ko kung may tumutugma sa paglalarawang ito na maaring nakaalitan ni Kayla. Ito ay isang sinumpaang pahayag sa tape ni Janisa Tate. Narito tayo para talakayin ang pagkamatay ni Kayla Hodgson. Ikaw ba ang matalik ng kaibigan? Sige, sabi mo kanina bago tayo mag-record, pareho kayong pumunta sa New York noong Hulyo 6 hanggang 9. Tama? At kailan mo huling nakita si Kayla? Nung ikasyam. Si Janisa Tate ang pinakamatalik na kaibigan ni Kayla. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Magkasama silang nagtrabaho sa Bardolls. Kung nasaan si Kayla, nandoon din si Janisa. Nagpunta sila ng New York na magkasama. Magkasama rin silang nagtatrabaho sa mga party sa New York. Sa pagkakaintindi ko, may dine date si Kayla na lalaki na may girlfriend dito sa Florida na ang pangalan ay Rivalto Robinson. Kilala mo ba siya bilang Rivalto? Belt. Velt. Sige, narinig ko na ang ilang pangalan. V. Belt. Sige. Coach, maliban kay V, sino pa ang ka-date ni Kayla, lalaki man o babae? May isang lalaki ng pangalan ay Shakur. May isa pang lalaki ng pangalan ay Terence. Taga New York ba siya or Broward? Si Terence ay taga New York. Si Terence lang ba galing New York? Oo. Natukoy namin ang ugnayang ito sa pagitan ni Kayla at ang taong ito sa New York na ang pangalan ay Terry Thermogene. Ang relasyon ni Kayla kay Terry Thermogene ay tila isang relasyon kung saan tuwing nasa New York si Kayla, si Terry na may gusto kay Kayla ay dinadala siya sa hapunan. Kung sakaling nasa South Florida si Terry Thermogene, nakikita sila ni Kayla para maghapunan. Kapag magkahiwalay sila ng lungsod, napapadala si Terry ng pagkain kay Kayla. Iyon lang ang alam namin sa relasyon nila. May bagong lead. Sa surveillance footage, may dalang bag ng pagkain ang misteryosong babae sa labas ng apartment ni Kayla. Si Terence nasa New York? Napapadala siya ng pagkain sa Uber Eats. Kaya kung may nagde-deliver ng pagkain sa Florida ng Apatam, malamang Uber Eats ito. Alam nating may girlfriend si Terence. Tama. Well, hindi nga inaamin na girlfriend niya, pero oo, may girlfriend siya. Alam mo ba kung sino may problema sa kanya? May nangaharas, nanggugulo, o kaaway ba siya?
Ang tanging tao lang na nagkaroon siya ng aktibong problema kasi si Kayla hindi talaga nagkakaroon ng problema sa kahit sino, lalaki man o babae, kasi hindi niya pinapatulan ng mga ganon. Karaniwan niya lang itong hindi pinapansin, pero ang tanghing exception ay ang girlfriend ni Terence. Utakita nila, nag-message agad siya kay Kayla sa Instagram. Ano ba talaga ang problema nila? Nag-message siya kay Kayla para tanungin kung may namamagitan sa kanila ni Terence. May screenshot ako ng DM nila nung nag-message siya. Ang ibig sabihin lang nila ay yung araw na yon. Bakit agad nagme-message itong babae sa kanya? Pareho rin ang naisip ni Kayla. Nang tanungin niya si Terence kung may girlfriend ito na di niya sinabi, itinanggi ni Terence. Sabi niya wala siyang girlfriend at wala siya alam doon. Ex na lang daw yon kaya nagpatuloy si Kayla makipag-usap. Malinaw na magulo ang sitwasyon. Kailangang imbestigahan kung sino ang may relasyon at sino ang nagme-message kay Kayla tungkol kay Terence. Paano nalaman ng babaeng yon tungkol kay Kayla? Noong ika-29, nagtrabaho kami ni Kayla sa party sa New York kung saan dumating sila. Kapag sinabi mong sila, ang ibig mong sabihin ay si Terence at ang mga kaibigan niya. Bumalik kami ngayon at nagkakasundo na sina Kayla at si Terence. Inalis niyang singsing at isinuot sa kamay ni Kayla. Ngayon, lahat ng kaibigan ay nagre-record na video at isa sa kanila ay kinukunan si Kayla. Kita ang singsing sa kamay niya. Parang talagang kakaibang singsing yon o ito ay isang Malaki. Sa tingin ko may video ako nito. Malaki at kita ang singsing. Sumayaw si Kayla at parang ipinapakita lang niya ang singsing. Parang normal lang sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap silang ng DM mula sa girlfriend. Yung screenshot ay nagtatanong kay Kayla kung sila na ng lalaki ngayon. Tama. Pero hindi sumagot si Kayla doon. Hindi. Sinagot niya yung una at pangalawa sa simula kasi nag-message yung babae at sumagot siya ng, tungkol saan ba ito? Sabi niya, yung lalaking may tirintas, kinakausap ka ba niya o nag-uusap kayo? Si Terence yung lalaking may tirintas. Hindi sumagot si Kayla kaya tinawagan ni si Terence at sinabi na may babaeng nagre-message sa akin at girlfriend mo raw yun. Nag-dinner sila. Pagkatapos silang mag-dinner kinabukasan, nag-message ulit siya kinabukasan ng umaga. Ikaw hindi sumasagot, pwede kang babae. Basta, kung nag-uusap at nakikita kayo, tandaan mo, di ako magiging mabait sa kahit sino sa inyo. Sa profile niya, may litrato siya. Oo, siya yun. Sa ilalim ng Shakina, kasulat doon, Sakina. Oo. Sige. Paano mo nalaman na may kinalaman si Sakina kay Terence at na si Terence ang tinutukoy niya? Makikita mo si Terence sa page niya. Alam nating may girlfriend siya sa New York, si Sakina Thompson. Umabot sa puntong nalaman ni Sakina si Kayla at nagkausap sila sa mensahe. Based sa nakita ko kay Kayla, wala namang malaking balita na parang wag mo nang kausapin si Terry. Normal pa rin ang buhay niya. Nakatira sa New York si Sakina at nail technician siya. Sigurado si Sakina na sila ni Terry ay magkasintahan, walang alinlangan at magkasama sila. Ibinunyag din ng matalik na kaibigan ni Kayla na si Janisa ang isa pang mahalagang aspeto ng komunikasyon ni na Kayla at Sakina. Noong umpisa na nakaraang buwan, dinugulo siya ng mga prank call. Sa mga prank call na yon, anong sinasabi? Mga tao bang may banta or parang... Layuan niyo ang lalaki ko. Si Kayla ang sumagot sa telepono at tanong pang taga New York ang tumawag dahil sinabi na tong dead ass na karanawang salita raw ng taga New York. Pareho lagi ang boses ng babae. Palaging pareho ang boses. Sabi niya tahimik sila ng matagal, mga minuto. Kailangan ko pang sumigaw ng hello bago sila sumagot. Tapos sa huli sabi niya, alam mo, isa kang te, di ba? Sabi ko, oo, alam ko na, sabihin mo naman iba. Tapos tatahimik ulit hindi. Nung natagpuang patay si Kayla sa apartment niya, parehong nabanggit ng ina niyang si Diana at ng parang nobyo niyang si Rovelto Robinson ang isang detalye sa pahayag nila sa pulis na naging mahalagang pahiwatig. May naiisip ka pa bang bagay na hindi ko na itanong na sa tingin mo ay mahalaga? Wala siyang problema at parang laging masaya. Ang nabanggit lang niya, ilang linggo na siyang nakakakuha ng prank call, pero hindi nga ito masyadong inelaborate. Nakatanggap kami ng impormasyon mula sa mga kaibigan at pamilya na si Kayla ay kamakailan lang, alam mo na. Nitong mga nakaraang linggo o buwan bago ang pagpatay, ay nagsimulang makatanggap ng tinatawag niyang mga prank call mula sa isang babae.
Ibinunyag na matalik na kaibigan ni Kayla si Janisa Tate sa pulisya ng Broward County na nakita niya mismo si Sakina Thompson sa New York. Tinutawagan niya si Kayla habang nagmamaneho ito papunta ron at sinasabihan siya, huwag kang pumasok. Pakiusap, huwag kang pumasok. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang pumasok sa showtime. Huwag kang pumasok. Tinitingnan ko siya at sabi ko, parang nasa loob yung babae kaya ayaw niyang papasukin ka. Tuloy, pumunta kami sa showtime at tinawagan ni si Kayla na makita niya nagpark kami. Sabi niya, pumunta ka sa kotse ko. Kaya ang nangyari, pumasok pa rin ako sa loob. Nag-text ako sa kanya na andito ang girlfriend. Nakita ko siya sa dulo ng bar, naghihintay. So nakita mo siya doon at nakaupo lang siya mag-isa. May kasama ba siya? Mag-isa lang siya, nakatawid ang mga kamay sa dulo ng bar. Walang inumin sa harap niya, basta nakaupo lang doon. Pero doon din yung lalaking dapat kong kitain at niyakap ko siya. Tapos tumingin ako pababa at nakita ko siya. At nang nakita niya ako, tumingin siya sa akin. Pagkatapos tumingin siya sa likod ko at hindi niya nakita si Kayla, kaya umupo lang siya din sandali. Alam mo yun, naghihintay kung darating ba siya. Pagkatapos, nagsara niya yung lugar at tumayo siya at umalis. Kaya hindi talaga pumasok si Kayla. Nagpunta sila sa ibang lugar na magkasama, yung lalaki at si Kayla. Dahil kilala ni Janisa si Sakina, ipinakita ng mga investigador sa kanya ang surveillance footage ng gabing pinatay si Kayla. Nang pinanood ni Janisa ang video surveillance mula sa apartment complex, isa sa mga bagay na nakilala niya ay ang profile ng suspect. Napansin niya na ang babae sa video ay may malaking dibdib. Nakilala niya ang lakad ng suspect. Anong nakita mo sa video kaya mo nasabing si Sakina yan? Matipuno ang katawan niya, kaya naglalakad siya na mataas ang dibdib at mabigat ang lakad. Napakakaiba ng lakad niya. Kagaya mo, may kakaiba kang lakad dahil sa hugis ng dibdib mo. At siya naman, napakalaki ng dibdib niya at yung side profile ng mukha niya, nagbibigay talaga ng bigat. At yung lakad niya ay parang bilim of full light. Malakas siyang tumapak kapag maglalakad. Mabigat ang lakad niya, oo. May sense talaga na siya yun. Parang talagang may pinagdadaanan siya sa isip niya. Hindi talaga tinantanan ng babae si Kayla, tandaan mo. Itong lalaking to, nakikipag-usap sa maraming ibang babae sa New York. Nagpunta ako sa New York at lumabas, iba-ibang babae ang kasama niya. Pero sa tingin ko, dahil maganda si Kayla, alam mo, talagang hinabol siya ni Terence at naging matiyaga siya, talagang pinagsikapan niya. Pinapalipad niya si Kayla papunta sa kanya, pinapadalhan niya ng pagkain. Alam mo yun, talagang matiyaga siya. Pakiramdam ko, tingin niya, banta si Kayla. Sa huli, binigay ng isa niyang kaibigan sa akin ang Instagram page ni Sakina Thompson. Hi guys! Ako si Sakina. Taga New York ako. Full-time nail technician ako. Di ko alam sasabihin, pero welcome sa channel ko. Ay ako rin na sa unang video, diretso agad sa kung ano-anong topic. Magpo-post ako dito tungkol sa kagandahan. Kadalasan tungkol sa kuko, makeup, swatches, haul, at outfit of the day, halos lahat ng bagay. Pagkatapos, in-scroll ni Detective Kuchler ang Instagram account ni Sakina Thompson. Napansin niya na may ilang piraso ng damit na suot ng suspect sa surveillance ng apartment complex. Napansin din niya sa surveillance ng apartment complex ang clothing brand na nakita rin niyang suot ni Sakina Thompson sa mga larawan sa Instagram. Yes, yeah. I always try to play my... Ako ang best na speaker sa pelikulang yan. Loves hair. Meron ding isang pares ng Prada na sapatos na suot ng suspect at ang eksaktong parehong Prada na sapatos ay nakita rin sa Instagram profile ni Sakina Thompson na suot niya ang parehong sapatos na yon. Pinalapit din niya ang eksena kung saan hawak ng suspect ang kanyang cellphone. Isa sa mga bagay na talagang kapansin-pansin ay ang cover ng kanyang cellphone. Sa video, nakunwari ang suspect na sinusuri ang mga mailbox ng apartment complex habang iniikot ang cellphone nila. Nang inikot niya ang cellphone, nakita ko ang wallpaper sa screen. Sa Instagram ni Sakina Thompson, hawak niya ang cellphone at pareho ang wallpaper na nasa litrato. Malakas ang presensya ni Sakina sa social media at madalas siyang mag-post tungkol sa kanyang relasyon, kasama na si Terry. At maaring hindi naman yon kakaiba, pero medyo toxic sila. Hindi ako magsisinungaling. Gusto ko talaga maglandian paminsan-minsan para lang malaman kung may asim pa ako. Pero yung makipagkita,
Hindi, grabe naman yun. Tuwing tinatanong ni Kayla si Terry tungkol kay Sakina Thompson, sinasabi ni Terry sa kanya, baliw siya, ex-girlfriend ko siya, wala kang dapat ipag-alala tungkol sa kanya. At kaya naman, yun lang ang dahilan kung bakit hindi masyadong pinansin ni Kayla si Sakina Thompson. Dahil palaging sinasabi ni Terry sa kanya na isa lang itong baliw na ex na hindi niya kailangang alalahanin. Bakit ka parang kinakabahan? At bakit ka pinagpapawisan ng sobra? At bakit parang gutom na gutom ka? At Hindi ito ang inaakala mo. Malaking hindi pagkakaintindihan ito. Kailangan mo maniwala sa akin. Liz, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting makinig ka sa akin. Gusto mo ng Krabby Patties, hindi ba, Squidward? Pinag-uusapan niya ang pananakit at panloloko ni Terry, pati iba pang bagay na pwedeng mag-trigger sa kanya. Alam mo namang marunong ako makipagsuntuan, di ba? 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 Sinundan ng investigador ang numero mula sa WhatsApp messages na binigay ni Janisa. Natuntun din kay Sakina Thompson ang numerong iyon ng cellphone. Dahil dito nakuha ko ang search warrant para sa historical cellphone data niya na nakatulong matukoy na nasa South Florida siya nung pinatay si Kayla Hodgson. Natukoy ni Detective Ian Cookler na si Sakina Thompson ay naglagbay mula New York City papuntang Fort Lauderdale bago ang pagpatay. Iniisip ko na hindi ka naman titingnan ng page nila. Sa page niyo ako tumitingin. Sa mga unang oras na umaga, bandang 1:00 ng madaling araw. Noong Hulyo, 13 ang cellphone na yon ay pumunta sa lugar ng tirahan ni Kayla Hodgson, nanatili doon ng ilang oras at umalis bandang 6:00 ng umaga. Bumalik ito sa hotel na kalaunan ay nalaman naming si Sakina Thompson ang nagpareserba ng kwarto. Mahalaga ito dahil tumugma sa ilang video mula sa labas ng apartment complex ni Kayla na nagpapakita sa suspect na sinundo ng rideshare at dinala pabalik sa hotel na siya rin ang nagpareserba. Tugma ang oras ng surveillance sa cellphone data na nagpapakitang gumagalaw ang phone. Alam namin ang tao nakita sa video na mula tirahan ni Kayla Hodgins papuntang hotel ay si Sakina Thompson. Pagkatapos, binalikan natin ang bag ng pagkain na dala ng misteryosang babae sa surveillance footage. Si Sakina Thompson, nung man-check-in siya sa hotel na tinutuluyan niya, umorder siya ng fast food mula sa isang lokal na kainan. At ang parehong bag na yon ang dinala niya sa pinangyarihan ng krimen. Ang impormasyong yon at ang pagdadala niya ng particular na bag ay nagbigay sa amin ng impresyon na baka ginamit niya ito bilang panlilin lang. May nagpapanggap na nagde-deliver ng pagkain kahit 10 oras ng gabi. Alam naman natin yon. Si Terry Thermogene, nobyo ni Sakina Thompson, ay dati na nagpapadala ng mobile food order kay Kayla tuwing gabi matapos ang trabaho. Kung sumilip si Kayla sa peephole at nakita niyang may babaeng nakatayo doon na may hawak na fast food bag, nag-iwan ito sa akin ng impresyon na maaring ginamit niya yon para makuha ang tiwala ni Kayla na buksan ang pinto. Pinlano ni Sakina ang panlilinlang at gumawa siya ng pekeng rideshare account para itago ang kanyang identity. Ginamit ni Sakina Thompson ang dalawang rideshare na may magkaibang, parehong peheng pangalan sa isang araw at magkaminutong tagitan. Ginamit ni Sakina Thompson ang mga pekeng rideshare account para makapunta at umalis sa lugar ng krimen. Naniniwala ang mga investigador na ang digital na datos, social media posts at surveillance footage ay nagpapahiwatig na pinagplanuhan ng krimen. Alam nating may relasyon si Sakina at Terry, pati si Terry at Kayla. Alam din nating nagkaroon noon ng hindi pagkakaunawaan at pagpapalitan ng mensahe. Kakauwi lang ni Kayla mula New York at alam natin nagkaroon siya ng kontak kay Terry doon. Sa pagkakaalam namin, nalaman ni Sakina na nakita ni Terry si Kayla. Iyon ay noong 9 ng Hulyo. Kukuha ako ng baril at babalik ako para simulan ito. Noong Hulyo 10, nag-book ng flight si Sakina Thompson at pagdating ng Hulyo 12, nasa South Florida na siya. Isa sa mga napag-usapan ay ang intensyon dito. May isang taong lumipad mula New York at nag-book ng hotel. Sa napakaikling panahon mula Hulyo 9 hanggang Hulyo 12, lahat ito ay planado na. May oras ka pang pag-isipan ang mga ginawa mo. May isang taong bumiyahe rito. Kahit bugso ng damdamin lang yon, 3 oras ka pa ring nasa aeroplano at nag-book ng hotel. Nasa South Florida ka na,
pwede ka pang magbago ng desisyon. Natuklasan ng mga investigador na halos 1 taon bago ang pagpatay, tila in-stalk na ni Sakina si Kayla online. Nalaman namin na mas matagal na palang naganap ang orihinal na interaksyon sa Instagram kaysa sa una naming alam. Nagbigay si Janisa ng mga screenshot na nagpapakita nito. Mga 1 taon bago mapatay si Kayla, nag-message si Sakina Thompson kay Kayla sa kanyang Instagram account at humiling na makausap si Kayla at gusto niyang tawagan siya ni Kayla. Pagkatapos, binlock ni Kayla si Sakina Thompson at hindi na siya nag-reply sa mga mensahe nito. Pagkalipas ng ilang buwan, tuwing magmemensahe si Kayla kay Terry, sa hindi malamang paraan ay nakikita ni Sakina Thompson ang mga mensaheng ito. At ngayon, nakuha na niya ang numero ng telepono ni Kayla at muli siyang minensahe ni Sakina Thompson. Nagpadala ng mga pagbabanta, tinawag siyang kung ano-ano, at sinabihan siya tungkol sa pakikialam kay Terry. At muli, binlock siya ni Kayla. Makaraan ng ilang buwan, nagpadala ng mensahe si Kayla kay Terry. At sa pagkakataong ito, mukhang kinuha ni Sakina Thompson ang teleponyo ni Terry at siya ang sumagot kay Kayla gamit ang teleponyo ni Terry. At ito lang ang tanging pagkakataon na meron kaming ebidensya na nagpadala ng mensahe si Kayla pabalik kay Sakina Thompson. Nagpadala si Sakina Thompson kay Kayla ng litrato ni na Sakina at Terry na magkasama sa kama at naghahalikan. Nang ipinadala niya ang litratong ito, parang sinasabi ng mga salitang kasama nito kay Kayla na ayos kami dito. At sumagot si Kayla kay Sakina Thompson sa pamamagitan ng pag-text pabalik sa telepono ni Terry. Gustong-gusto mo talagang halikan ang mga labi na nasa P-word ko? Pagkatapos nun, Huminto na si Kayla sa pag-uusap. May bagoong teorya ang mga investigador tungkol sa nangyari nung umagang pinatay si Kayla. matapos umalis si Kayla papuntang trabaho, dumating si Sakina Thompson sa apartment complex ng 1:00 ng madaling araw. Ginugol niya ang susunod na 3 oras sa paglalakad-lakad sa loob ng apartment complex na yon. Ang huling video ni Kayla Hodgson ay nagpapakita sa kanyang pag-uwi matapos ang mahabang gabing pagtayo at pakikipag-usap. Makikita mo sa kanyang mga kilos, pagod na siya at malamang ay masaya na siyang makauwi. Akala niya, ligtas na siyang nakauwi. Maya-maya, nakita natin si Sakina Thompson na nagmamadaling pumunta sa apartment na pinasok ni Kayla. Di natin alam paano nakapasok si Sakina sa apartment, pero sigurado na buksan ang pinto. Malamang si Kayla ang nagbukas para tingnan kung sino ang nasa labas. At dun mismo sa may pintuan, makikita natin sa ebidensya na nagkaroon ng sagupaan at may mga nasira sa mga pader. May mga bakas ng dugo na napunta sa mga pader. May patuloy pa ito pababa sa hallway, medyo pakaliwa. Lumalaban si Kayla para sa buhay niya sa apartment. Ano pang mas nakakatakot kaysa sa babaeng nag-iisa sa bahay na biglang may pumasok at kailangan niyang ipaglaban ang buhay niya? Sa dami ng dugo, kahit na nasaksak na siya, makikita mong patuloy pa rin siyang lumalaban at kumagalaw. Nagpatuloy ang pag-atake papasok sa apartment, pero bumalik din ito sa pintuan. Mukhang sinusubukan niyang palabasin o itulak ang suspect at nakipagbuno rito. Pero dumating sa punto na ang mga tinamong sugat niya ay sobra na talaga. Sa dulo, natagpuan si Kayla sa likod ng front door. Sa puntong ito ng investigasyon, wala pang 2 linggo mula na mangyari ang pagpatay. Naglabas na ng warrant of arrest. Nagpunta ako sa New York, sa Queens, para hanapin si Sakina, kasama ang tulong ng NYPD at ng US Marshals. At sa huli, siya ay naaresto noong ika-3 ng Agosto, 2022. May ticket ng eroplano mula South Florida sa kanyang bag. Si Sakina ay kinasuhan ng first-degree murder. Hindi kailanman nakipag-usap sa amin si Sakina. Ginamit niya ang kanyang mga karapatan at may abogado siyang kumakatawan sa kanya, kaya hindi namin nakuha ang pagkakataon na marinig ang kanyang panig ng kwento. Nang madakip si Sakina sa New York, nanatili siya roon mula Agosto 3 hanggang Oktubre 18. Na-extradite siya dito sa Broward County at nakuha ang kanyang DNA sa tulong ng crime scene team. Isinumite ang DNA na yon at nakumpirma na ang DNA sa kuko ni Kayla Hodgson ay kay Sakina Thompson nga. Bilang prosekusyon, bawal kaming makipag-usap sa mga akusado. Ang tanging paraan para magkaroon kami ng idea sa iniisip nila ay gamitin na anumang ebidensya meron kami.
Ang ebidensya ko ay galing sa kanya Instagram, kaya pinag-aralan ko ang mga yon. Nakita ko kung paano siya nakikipag-usap sa ibang mga babaeng pinaghihinalaan niyang may ugnayan kay Terry. Nakita ko ang uri ng pamumuhay na ipinapakita niya. Ginamit ko yon para ihandang sarili ko para sa paglilitis. Noong Setyembre 30, 2025, nagsimula ang paglilitis kay Sakina Thompson sa mga pambuhad na pahayag ng taga-usig na si Tanya Johnson. Lahat ay ayon sa plano, maliban sa pagkakatuklas. Hinila si Kayla palayo sa sarili niyang dugo, palayo sa pinto, at umalis na nakasuot ng damit ni Kayla. May sariling bersyon nung nangyari ang depensa bago ang pagpatay kay Kayla Hodgson. Ang usapang babae sa babae na iniisip ni Sakina ay lumala na. Sa ikasiyam na araw ng paglilitis, tinawag ng depensa si Sakina Thompson bilang saksi para sa sarili niya. Sinabunutan at sinuntok niya ako. Nagpatotoo si Sakina, sinabing pagtatanggol lang sa sarili. Laging napapansin ng hurado ang kilos ng akusado habang nagtetestigo kahit nakaupo lang sa mesa ng abogado. Medyo hindi siya nagpakita ng emosyon o naging emosyonal tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na buntis ako, kaya pakiramdam ko ay sinusubukan niya saktan ako at ang aking anak. Hindi lang ako lumaban para sa sarili ko, lumaban ako para sa akin at sa aking anak. Nagpatotoo si Sakina Thompson na 2 buwan na siyang buntis nang harapin niya si Kayla. Mahirap tanggapin ito dahil kung 2 buwan ka ng buntis, bakit pa haharapin ang taong hindi mo kilala? Baka sila'y marahas at saktan ka. Mas pipiliin mong wag na lang pumunta sa simula pa lang. Pwede ring kabaliktaran ang epekto, baka maawa ang hurado sa kanya dahil 2 buwan siyang buntis at may dinadalang sanggol. Nang sinabi niya kay Kayla na siya ay buntis, nagpatotoo siya na nagalit si Kayla at inatake siya ni Kayla at sinubukan ni Kayla na hiwain ang kanyang tiyan. Doon siya nawala ng malay. At anuman ang nangyari pagkatapos nito, yun na lang ang nangyari, kahit ayaw niya magdetalye. Sa cross-examination, kinuwestiyon ng prosekusyon ang sinabi ni Sakina ukol sa self-defense. Sinusuntok niya ako. Saan kanya sinusuntok? Sa mukha ko. Saan sa mukha mo? Anong nangyari doon? I don't remember but Hindi mo ba maalala kung saan kanya sinuntok sa mukha? Sa mukha ko. Naipakita ko kung sino si Sakina Thompson. Ang parehong ekspresyon na ipinakita niya noong pauwi na siya ng New York ay siya ring ekspresyon na ipinakita niya sa witness stand. Ang pagpatay sa pagtatanggol sa sarili at napatunay ang tama ay may makataong aspeto. Parang dapat ay makikita sa'yo na labis kang balisa dahil kinailangan mong kumitil ng buhay ng kapwa-tao at hindi niya ipinakita ang ganung ekspresyon sa witness stand. Ibig kong sabihin, ito ang dahilan bakit mo siya natay, di ba? Oo. Hindi mo siya pinatay dahil lumalaban siya sa'yo? Hindi, pinatay ko siya dahil kinuha niya ang baso mula sa huka at nilaslas ako sa tiyan. Ipinakita niyang parang tunay siyang nag-aalala para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pero pagkatapos ng di umano'y pagkatakit ni Kayla na paglasas sa kanyang tiyan, hindi siya kailanman nagpunta para humingi ng tulong medikal. Hindi siya kailanman pumunta sa ospital, hindi siya nagpatotoo tungkol sa kahit anong ginawa niya pagkatapos na naayon sa ikikilos ng isang taong nalaslas sa tiyan. Pagkatapos ng closing arguments, ang hurado ay nagpunta upang mag-deliberate. Nang bumalik ang mga hurado para mag-deliberate, lagi akong kinakabahan para sa pamilya dahil prioridad kong makamit nila ang hustisya na makukuha lang sa hatol na guilty. Bumalik ang hurado, dala ang kanilang hatol matapos ang 1 oras ng deliberasyon at napatunay ang guilty si Sakina Thompson sa first-degree murder ni Kayla Hodgson. Nang ibaba ang hatol, labis akong gumaan ang pakiramdam at natuwa para sa nanay ni Kayla. Ngayon, bago opisyal na ipataw ng hukom ang sentensya kay Sakina Thompson, nagbigay muna ng mga pahayag tungkol sa epekto ng krimen sa kanila ang mga kaibigan at pamilya ni Kayla. Magandang hapon, Hukom. Ang dahilan kung bakit narito kaming lahat ngayon, una, gusto kong tingnan ninyo at makita kung gaano karaming tao ang tunay na nagmamahal sa kapatid ko.
Marami pa sila at di ko masabing pareho rin sa iyo. Ang ganitong pagmamahal at suporta ay di mawawala. Habang buhay mong haharapin ang salamin, pagsisisihan ang mga desisyon at iisipin kung gaano ka naging hangal. Sana laging gabi mo'y mapuno ng pagsisisi at kalungkutan dahil hindi mo na muling makikita o mayayakap ang pamilya mo. Ako si Melanie, ang tunay na pinsan ni Kayla at parang ate na rin niya sa puso. Noong Hulyo 13 bandang 3:30, nakatanggap ako ng tawag na natagpuang patay si Kayla sa kanilang bahay. Ang una kong tanong sa Diyos habang umiiyak ako at nakahiga sa sahig ay, sino ang gagawa nito kay Kayla? Si Kayla yung taong bihira mong makilala sa buhay. Napakaliwanag ng kanyang aura, parang Times Square tuwing New Year kapag pumasok siya sa isang silid. Sino ang nabigay sa'yo ng karapatang pumasok sa bahay niya at gawin to sa kanya? Sabihin mo kung ano naisip mo kapag hinahanap mo si One Princess Key sa Instagram. Nakakita ka ng magandang babae na may napakagandang katawan, malakas ang personalidad, kabaligtaran na nakikita mo kapag nakaharap ka sa salamin. Masakit yon para sa'yo. Gusto mong sirain ang mukha niya. Pero tandaan mo ito, kung buhay pa si Kayla, kahit may mga peklat siya sa mukha, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa silid. Mas magiging maganda pa rin siya kaysa sa'yo kahit kailan. Ang baluktot ng pag-iisip mo dahil ang tanging taong nakinabang sa lahat ng ito ay si Perry. Sa wakas, natanggal ka na niya. Ngayon, pwede na niyang i-enjoy ang buhay niya nang hindi na kailangan mag-alala na susundan mo na naman ang ibang babae na gusto niya o aatakihin mo na naman siya sa mapanirang paraan. Ngayon, nakiusap ako sa hukom na ibigay sa aking pamilya ang kapayapaang nararapat sa amin at ikulong ka habang buhay nang walang posibilidad ng parole. Kaya pagkatapos pakinggan ng emosyonal na mga pahayag ng mga mahal sa buhay ni Kayla, may sarili ring sasabihin ang hukom. Naniniwala ako na ang krimen ng akusado sa sitwasyong ito ay napakasama dahil sa paraan ng kanyang pagsubaybay, paghahanap, pagpunta at pagkatapos ay pagpatay. Dahil dito, hinatulan ng korte si Binibining Thompson ng habambuhay na pagkakakulong. Sa ilalim ng Criminal Punishment Code ng Florida, walang parole ang hatol na yan. At gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. Dumating sa paglilitis ang kanyang pamilya at mga kaibigan na magkakatugma ang suot sa paboritong kulay ni Kayla. Pagdating ng hatol, pare-pareho silang nakasuot ng parehong kamiseta. Mula pa noon unang araw, malinaw na malinaw sa akin na si Kayla ay labis na minahal at labis na nami-miss at marami siyang kaibigan at suporta mula sa pamilya. Maraming salamat. Tapos na ang pagdilig natin para sa araw na ito. Nanganak si Sakina Thompson sa loob ng kulungan. Nang isilang bata, siya lang lumitaw si Terry Thermogene at pumunta sa South Florida. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makilala siya. Maginoo siya, saglit naming tinalakay ang kaso. Gusto niyang makausap muna ang kanyang abogado bago magpatuloy. At pagkatapos nun, hindi na siya nakausap muli. Kinuha niya ang kustodya ng bata. Nakakalungkot isipin na ang buhay ng batang babaeng ito na nagsisimula pa lang sa pagiging adulto ay biglang nawala dahil sa pakiramdam ng isa pang babae na siya ay isang banta. Natuwa ako sa guilty na hatol, pero walang tunay na saya sa ganitong kaso. Si Sakina Thompson ay gugugo ng buhay niya sa kulungan. May isang bata na ngayon ay wala ng ina. At higit sa lahat, wala na si Kayla Hodgson para madalaw man lang ng kanyang pamilya. Walang saya sa hatan ng kaso, lalo na sa ganitong sitwasyon. Tungkol lang ito sa isang lalaki. Mga batang babae na nag-aaway dahil sa isang lalaki, kung gusto mong gawing simple ang paliwanag. Pero ang totoo, mas malalim ito at nakadepende kay Sakina Thompson, lalo na sa kalagayan ng kanyang isip at moralidad. Nakakalungkot talagang makita na may buhay na nawala ng trahedya sa murang edad nang wala namang dahilan. Nangyari ito nang walang dahilan. Walang banta si Kayla kay Sakina Thompson na may relasyon kay Terry na nasa New York pa. At para lang pumunta ng ganito kalayo, lumipad pa dito
at pumatay ng tao. Ibig kong sabihin, nakakatakot talaga na may mga tao sa mundong ito na kayang gumawa ng ganoon. At hindi bapat sinapit iyan ni Kayla, lalo na sa loob ng sarili niyang tahanan.